Everybody say, praise the Lord. Dahil sa gamay, tayo po'y dumalangin. O mo, dagilang Diyos, maraming salamat sa dagilang pagkataon gulo mo sa amin sa araw na to, na kami sinamasama mo dito sa iyong bahay, sambahan, this midweek service, Lord. Thank you so much, Lord, that you bring her safe. All our beloved brethren, my God, thank you so much, my God, for you blessed every part of the service from Joyful Soul, the song of the choir. Thank you so much for the moving of the Holy Spirit in our midst, Lord, that you bless the heart of every child, my God. Hallelujah. I miss you, God, this moment. Please, anoint the humble servant, deliver the beloved message to the brethren, and I bind Satan cast out hindrance, stretch right now, my Lord, in Jesus' name, to the first beloved noble pastor. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinong pinagpapala? Sumigaw ng praise the Lord. Ang minamahal ang paglingkod sa Diyos ay kailangan maging maligaya ka. Huwag kang magpaapikto sa mga narinig mo sa palibot, sa mga nakita mo sa palibot, makadistract ng iyong pagnanampalataya. Kailangan maging nakapokus, sintro ang isipan mo sa tamang paglilingkod sa Diyos. Na may pribat, may ebidensya, mayroon kang naramdaman, hindi puro istorya, kundi real nga nakikita mo at naramdaman mo sa iyong buhay. Yan ang itong na signs and wonders and miracles. Beyond the shadows of the doubt, na itong pinagsasamban mo ay kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Amen ba? Eh, sabi ng beloved parents, Lord, malapastor, di makalimutan, Brother Andy, ang isang gawain na hindi kumikilos ang presensya ng Diyos, malaking question yan. Malaking question. Bakit hindi kumikilos, walang presensya na bumababa sa bawat membro? So, ibig sabihin, walang dihog, walang anointing, hindi sinasamahan ang ating mahal na Panginoon. So, yan ay malaking question mark. Amen? Amen. Baka, yung mga preacher, mga nanguna, manggagawa, hindi nagpupuri araw-araw. O baka masama yung mga puso, masama yung mga loob, baka puro paninira, puro kayabangan. So, hindi marunong magpasakop kung baba. So, kaya ang Diyos, hindi kadaluyan ng Santong Espiritu. Apan yung puso mo, puno, dalisay, putli, puno sa pagpakumbaba, puno sa pagtitiis, puno sa kagalakan, puno sa pag-ibig. Yan po manahan ang siyam nga bunga ng balang espiritu sa puso mo. Kaya pag sinamba mo ang Panginoon, bababa niyang presensya. Bakit? Yung puso mo, puno-puno ng gugma, puno-puno ng pag-ibig. Walang halong pagmayabang, walang halong pagmataas, walang halong kahambugan. Yan po ang ginagusto ng Diyos nga tamang pagsamba. Amen. Amen. Kaya sa panahon natin ngayon, mga minamahal, hindi na po. Hindi na to, biro yun nangyari sa buong daigdig. Biro pa ba to? Komedya pa maling nahitabo? Hindi na. Lahat na nangyari sa buong daigdig, nakasulat sa Biblia. Imagine, sunod-sunod yung mga natural calamities. Grabing pagbayo, tayog ng Diyos sa mga tao. Kaya paalaala na ng Panginoon sa mga tao na lalapit na sa buhay ng Diyos. At paalaala rin sa mga Kristiyanong nagdadalawang isip pa kung saan pupunta. Kasi may mga Kristiyano rin dito eh. Isa nag-iisip pa eh. Nagda-doubts pa eh. Parang nag-iisip pa ng saan pupunta, saan magsamba, saan siya. Parang naghahanap. Mga minamahal, wala ka nang hanapin pa. Ako, na-bless ako sa testimony ni Mr. Juliet kanina. May kapatiran doon sa Hinguog, sa ano tong lugar? Banalo, ano to? Ha? Banalok? Ha? Banalok. Yung Banalok na yung lugar, ay yun ang kapatiran na bagong lipat sa atin. Galing doon sa isang ordained preacher nagpasakop, lumipat sila sa atin. Yung mga preacher na yan, 5 sila, dati mga workers sa Cagayan. Yun namang umalis dito kay nagalit sa akin, suko, kay sobra ko kahigpit, sobra ko stricto. Grabe. Kaya nag-alisan sila.
Pagpunta sa Ingoog, nagpundar sila ng gawain, kinalaban nila ako, dami istorya, Ande, Bugiro, si Ande, daming sinasabi ba. Nagawain sila, pasakop si Sang Urim Preacher, nagpatuloy sila, tagal, ilang taon. Ngayon, sila pa ang nagpagawa sila bumili ng lupa, sila pa nagpagawa ng simbahan, ginasusan nila. Nang in the long run, sa matagal na paglingkod, ewan ko, bakit bigla nagkagulo, nag-away-away sila? Away-away na divide. Yung isang preacher, kinamang yung iba, nag-iba siya, sila natira. Ngayon, hindi ko naman sila, wala kaming kontak. Alas Martes ng gabi, tumawag. Mr. Lord po, Kuya Andy, sino to? Si Lunglong. Lunglong Abitasyon pala. Beloved wife ni Karen, anak ni Mr. Imano. So, bakit Long? Pwede ba kami pumunta dyan, Kuya? O bakit kayo punta rito? Wala kayo sa akin. Ano bang purpose nyo? Gusto namin magipag-istorya. Pumunta rito, alas 10 ng gabi, alas 11, naharap ko sila eh. Kaya, lilipat kami sa iyo magpasakop. Oh, bakit? Nagkagulo kami doon. Bakit nagkagulo? Basta, hindi namin maintindihan yung ating paglingkod. Tagal na namin. Sabi ko, nagpupuri ba kayo ng mga part-time? Nagpe-preach kayo, nagsusong leader, testimony. Nagpupuri ba kayo araw-araw tuwing gawain niya? Wala may puri-puri sa amin. Sabi ko, yun ang dahilan kung bakit sa tagal niyong paglingkod, nagagulo kayo, nag-away-away. Well, bakit wala kayong puri, wala kayong prayer, wala kayong one accord prayer, kaya ang demonyo hindi tatalsik sa mga puso niyo. Puro pride, ego ang mangyari. Dahil bakit po? Bakit wala kayong presensya ng Diyos? Pinarangka ko sila. Sabi ko, galit kayo sa akin, di ba? Kinalaban niyo ko ilang taon. Almost siguro 10 years. Na kuya, sorry, patawarin mo kami. Naunawaan na namin na tama pala ang iyong pinapasunod sa kahabagan ng Diyos. But before that, I give all the highest praise, glory of thanksgiving to our loving God, and give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, and always remember and cherishing and treasure the blessed preaching and teaching, beloved and honorable pastor, which is Almeida Belasang Pastor, and greetings to the whole blessed Almeida family. Pasensya na po kayo. Sa aking may family, may mga corporate church. Sa inyo lahat, mga webcast viewer po, I'm sorry po. Good evening sa inyo lahat. Palakpakan natin. Medyo natutuwa lang ako dahil grabe ang revival sa Barubo. Yun ang sinasabi ko. Halos puno ang gym, binagyo na, kantahan ang choir, grabing presensya. Hindi mapigilan na presensya. Halos almost 1,000 ang lahat ng mga kapatiran dumalo doon. Punong-puno ang Diyos. Terrible. Lahat nga punto, choir, children, singles, grabe ang presensya. Hindi maintindihan. Yun ang palatandaan na yung gawain na kumikilos ang presensya ng Diyos, diyan, nalulugod ang Diyos at natutuwa ang Diyos. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Nagkaroon ng spiritual revival. Kaya umuwi ang mga kapatiran, tuwang-tuwa, pumunta, umuwi, walang disgrasya dahil protektado sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kami rin, umuwi kami na kahabagan ng ating Panginoon. Kumplito. Yan, hindi ko makalimutan mga pastor. Ang gawain na walang presensya na kumikilos, hindi sinasamahan ng Diyos. Mark my word. Kahit pa Diyos mong kusid ka, ino-honor mong beloved parents the Lord, ino-honor mong beloved children, pero pag hindi mo sinusunod ang kailang turo, hindi mo sinusunod ang palisiya, standard ng church, baliwala ang iyong pagdala ng pangalan ng Diyos mo kasi. Yun ang nangyari doon sa Ingoog. Lumipat dito sila. Ngayon, itong patakaran ko, sabi ko sa ila, pag walang puri, walang barog, walang makatayo, bahala na kayo, walang gawa, hindi kayo nagpuri. Mga preacher kayo. Payag sila. Report kayo sa akin ganito. Ngayon, umpisan. Kung mahirapan kayo magpuri ng Merkulis ng umaga, kayo puro ka mo mga outsider, may mga negosyo. Martes ng gabi, magpuri kayo 2 oras. Biyernes, Huwebes ng gabi kayo magpuri.
Sunday, Saturday na kami magpuri. Mag-one accord kayo, magkaisa. Makita yung pagpapala. Ginawa nila yon, mga minamahal. Ngayon, kahabagan. Dumarami na ang kapatiran. Naglipatan na doon. Kasi ang mga kapatiran, naghahanap sila ng may presensya ng Diyos na kumikilos. Na paglingkod, walang halong kayabangan, walang halong hypocrisy. Lahat malinis ang puso. Tinan mo, sabi ni Sister Juliet, kapatiran galing doon, pumunta rito, dumalo. Grabe, na-amaze siya, na-amaze. Grabe, ang gawain sa CDO. Hindi basta-basta, sabi niya. Grabe ang presensya. Parang binunutan siya ng tinik. Nawala yung kabigatan sa puso, nawala yung question. Grabe, presensya. Ang Holy Spirit, ang katubagan sa tanan nating mga kabigatan sa puso. Na-relieve siya pagpauli. Grabe ang testimony. Yan po ang patunay, mga minamahal. Kaya huwag ka na mag-isip na kung asa ka pa. Pinagpala ka rito, kahabagan ng Diyos. Yung bang lingkod nyo, kung pamilya manggagawa dito, araw-araw makita nyo rito. Halos di na gani makaya naman manggagawa dito. Surrender na halos. Dahil stricto ako sa puri. Las 4, palakpakan. Matagal 4, palakpakan. Kaya si Robert, gabi ng kalyo sa palad ni Robert sa kakapalakpak. Pero Robert, grabe na kakapal yung kay sige palakpak, Robert. Puli mo. Maula sa Diyos. May tayo maulaw. Ginapakaunta. Ginatumboy pa ni Robert eh. Kaya, mga worky, labas ko na ito, ganun pa eh. Hilo pa eh. Ay, yun ang patakaran, palisiya eh. Yun ang standard ng church eh. Buhay ang Diyos. Dapat purihin mo siya. Yung wala tayong pagmahambog, ipagmayabang. Pinapakain tayo ng Diyos. Pinapainom tayo ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng damit, binibihisan, kompleto, protektado tayong Diyos. Pinagpala tayo. Dapat lang purihin natin ang Panginoon. Amen? Purihin natin siya. Kaya ngayon, kaya namin yung pinagpala na. Ngayon, last day, itong Friday, dito ako. Dito pa kami, hindi pa kami les papuntang Balubo. Early in the morning, 8 o'clock, may tumawag sa akin taga Surigao. Hindi ko kilala. Praise the Lord. Si Beloved OP po to. Opo. Insan eh. Kapatiran po sa Surigao. Sabi ko, saan nga Surigao? Sa Anumar? Kaya ng main? O saan nga lugar? Yan sa Gagniyog. Gagniyog. Yung Gagniyog, barangay ng Surigao, may isang preacher doon na kumontra din sa uling preacher, pati sa akin, sinabihan ako, gahaman daw ako. Sabi ko, anong gahaman ko? Umalis siya, kinumbinsi kapatiran, tumayo sila ng simbahan. Dinisib niyang kapatiran, huwag tayo doon, kaya hindi. Sa linaw, wag. Tumayo. Nakumbinsi ng kapatiran, los mga 20 kabuk. Ngayon, tagal sila doon, ilang taon, pinunta na ng Beloved City, husay eh. Sabi niya, ang preacher ko, Diyos Salino, undi binyas. Pagkatapos nagtayo, iba yung pinasakupan. Ngayon, pinabayaan namin. Ngayon, kasi gusto niya mag-preach, gusto niya maging manguna, wala naman sa puri-puri. Umaalis, pupunta sa Davao, kung saan nagsigi pang kabot ng ginto, kung ano-ano pinagagawa, hanggang dandahan, walang presensya, walang pagpapala. Nag-alisan, nagbalikan doon sa Anumar, Surigao, ang mga kapatiran. Ngayon, lastly, tumawag sa akin, yung kapatiran mismo na nag-donate ng lupa, 380 square meters, pati ang ilang times sila nag-ipon, sila nagbot-bot, kay sabi pa tayo chapel, ang gwapo ang chapel nila, ano? Burag Australian style, Australian, mga balay. Ang ganda ng simbahan. Pero wala ganyan, maganda, wala namang presensya. Sabi, Beloved OP, magpa-advise kami. Sabi, advice nyo? Kinausap na namin yung preacher namin doon. Brad, balik tayo sa Surigao City, Anumar, sa bangunan na ito ni Presidente Mias. Hindi ko magpasakop. Ayaw niya. Kung hindi ka magpasakop, Brad, kunin namin yung lupa, pati chapel, kaya amon manigastos. Ipasakop namin doon. Uwi lang kami. Uwi ako sa isla. Taga-isla man yun. Kung pamilya nila. Kasi nang nagsunog sa Surigao, nasunog yung bahay, kaya wala na matirahan. Kaya bilik nila sa isla. Grabe yung mga palo na. Sabi ko, anong gawin namin? Kung paggawa kayo sa abogado ng deed of donation, bali magawa ng deed of donation sa Diyos mo ko said, through presented by Odin President Binyas, Timala Pastor. Ngayon, ipakita mo doon sa kanya nga, gidonate ko na sa church.
notaryado ng abogado din. Sabihan mo abogado, sulatan siya ng notice to vacate. So po, labi daw pa yun. Sabi, paano po magawain? So, doon na natin pag-usapan yung gawain, i-arrange natin ang gawain. That. Wala na, nagbalikan dito. Bakit? Sabi na, nagkahilis kami, wala nang natira. So, mga minamahal, tandaan po natin ito. Hindi po ito madala sa kayamanan. Gusto-gusto lang natin mag-preach, gusto natin magtayo ng gawain. Hindi ka naman talaga tinawag maging preacher. Hindi ka naman talaga tinawag maging pastor. Pinipilit mong sarili mo. So dayain mo mga kapatiran, pagdating ng panahon, singilin ka. Anong nangyari sa Preacher Surigao? Siyang pinaalis ng kapatiran. Sa Ingoo, ganun nangyari. Sila Galisa. Kaya mga minamahal, itong aking nakasulat sa Biblia ito. We are now in the last day. We are now in the end time. Palaala ko sa lahat ng kapatiran. Dapat maging isa na lang ang isipan mo kung saan ka. Kapatiran sa Mungkayo, sinabihan ko, yung matanda si Fidel, siniraan ako. Si Andy, puro Andy lagi. Ambot sikat yung alam ko, Andy. Si Andy, wala yan. Mangluloko yan. Bininta yung elf niya, nakasangla sa linding 80,000 para sa church. Pinalaan ko ng pera, pinalabas sa ibang kapatiran, hindi ako binayaran ni Andy ng 20,000. Yung kapatiran na walang alam, naniniwala, sumababo sa kanya sa ibang ostisyon. Ngayon, pagdating ko doon, sabi ko, sinong lending company, inutangan mo ng 80,000, hindi mo na fully paid, i-release ang bunggo mo. Walang mag-release na. Bakit na-release kanyang bunggo? Hinatid sa bayugan, service natin sa baguyugan. Kung hindi ko binayaran ng kumplito. No, ganun ba? Ayan. Nagkita kami ko, Brad, nang hupong ka na. Isayin mo isipan mo kung doon ka, dito kung diri ka, para mapatawad ka ng Diyos. Palanginan ka. Sabi niya dito na Kumblad OP, human anniversary, pumunta pa doon. After 2 days, patay. Wala. Diyan mo? Kasi hindi tayo dito nagbibiro sa paglingkod sa Diyos. Nakikita ng Diyos ang puso natin kung sincero ka maglingkod sa Diyos. Brother Boards, ikaw ba yan? Oh. Matthew chapter 24, verse 4, pakibasa, ilokso mo sa tin. Ano bang sabi ng Diyos? Ang title ng mensahe ko, Be Watchful and Prayerful. Magbantay at mapanalanginin. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang talata ay 4 at 10. Sa 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Mag-ingat kayo na walang kayong mailigaw sinuman. To deceive you. Hindi, walay maglimbong kanimo. Sa 10, at kung magagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakaputan ang isa't isa. Praise the Lord. Dating ang panahon, maraming mapandol, maraming matisod, maraming mag-away-away, mga kakanuluhan. Mag-away-away ang mga isuon sa kapatid, mag-away-away sila. Kaya nga naman, na ginagawan sila sa pwesto kung asa sila, sa isa. Ano ba yan? At, ano yun? George, diretso sa tuloy, sira man ang TV. At magkapuutan ang isa't isa. Magkapuutan. Magkaroon ng away-away, magkaroon ng samang loob ang kada isa. Tandaan natin, ito po yung manghitabo mangyari sa katapusang araw. Magkapuutan. Ano sa Bisaya yung magkapuutan? Ha? Unsa sa Bisaya yung magkapuutan? Yun. Nindot sa English. Daghanon niya ang mga mapandol. Bisayaan na lang, ayaw pa English. Daghanon niya ang mga pandol at ang uban
magbudhiay. Amen. Magdinumtanay ang kada usa. Ito mabantiyan. Kaya sa paglingkod sa Diyos, sa buong katotohanan gusto mo ng langit, walay kapatid, walay nanay, walay tatay, walay igsuon, walay parinti. Hindi mo pwede unungan ng iyong kapatid, igsuon, nanay kung sayop ang iyang paglilingkod. Eh base magdinumtanay lang kamo. Magaway-away, nasa Biblia po yan. Walang kapatid. Wala pastor eh. Mga kapatid niya, si Charlo, Judge, yung si Bibi, mga bright, abogado. Ayaw lang lumapit sa mga pastor, siniraan niya mga pastor. Mga abogado, yung mga tiyo niya. Sabi na, nasiraan na daw ulo mga pastor. Gusto maniwala, bagyo pinhinto, wala ko, coincidence lang yan. Anong sabi ng mga pastor? Pag imo, hindi ka maghinto, Noy, Uncle, baka pagdating ng araw, yung pag-abogado mo, kakain ka na lang ng sagbot. So after 1 year, nagulat ang uyuan niyang abogado. Ang kinakain, kangkong na lang. Sabi niya, parang tamang sabi ni Wildy pang tama na pastor. Lumapit doon. Sabi naman na pastor, Cole, totoo ang Diyos ko o hindi? Nga totoo ang Diyos mo. Nagbabautismo, Atty. Estrada. Mami na mahal, ang paglingkod sa Diyos hindi basta-basta. Walang kapatid, walang isuon, walang tatay, walang nanay. Pag mali siya, hindi mo pwede siyang samahan. Pag wala, ligaw na landa siya, hindi mo pwede samahan. Kung pwede, sabihan, warningan mo siya. Warningan mo. Eh, base pag-abot sa law, ang kaligtasan niya, delikado. Kaya sa Biblia, sa Matthew chapter 7 verse 21, pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, ang talata ay 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. So mga minamahal, tandaan nyo to, hindi lahat na tumatawag Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit. Kundi kadto lamang yung gumaganap ng kalooban ng Ama nga nasa langit. Mga minamahal, ito gina-emphasize ang bersikulo, pinapaliwanag na hindi ang paglingkod sa Diyos, hindi lang puro salita, verbal profession of faith. Salita lang ba? It's not enough. Hindi sapat na, Lord, 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 Lord. Tawagin mo ako sa makamaturan, miracle proceed ako. Mga minamahal, sabi dito, it must be accompanied by action that align with God's will and genuine relationship with God. Kailangan sinamahan ng aksyon. Anong aksyon? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. At naka-align ka sa kabubuton ng Diyos. Naka-align ka. Nakalinya ka sa buto ng Diyos. And genuine, hindi piki. Genuine relationship with God. Yung genuine, totoong relasyon sa Diyos. Tamang pagsamba, pagpupuri, walang halong kayabangan. Walang halong hipokrito. Yun ang sabi ng Biblia. Hindi lahat. Kita papagawa ka pa ng milagro. Sabi dito, meaning, ang versikulo na ito naka-highlight. Nga hindi pa si Lord, tawag ka lang sa Panginoon, sumusunod ka ba sa Diyos? Pag sabi, Panginoon, Lord, truly following Him. Totoo ba na sumusunod ka sa Panginoon dahil binabanggit mo ang pangalan niya? Dahil maraming tumatawag sa Panginoon Sus at nagsasabi, pero masurprise sila pagdating ng araw, sa araw ng paghukom. Akala nila, maligtas sila, kaya nagabilagro gyapon sila ginagbay. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. I never knew you because your action didn't match your word. Ang inyong pagsunod, hindi nagmamatch sa inyong mga bibig na salita. Kaya ang paglingkod sa Diyos, hindi lang puro salita.
kundi sinamahan ng gawa. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, hindi puro salita. Sabi dito, it must be accompanied by action or obedience that align with God's will and a genuine relationship with God. Basta masurprise ka lang, kala mo manalangit ka. Pag-abot sa Panginoon, hindi ka pala makapasok ng langit. Although nagpapakita ka ng ginagmay, sabi, perform miracles in heaven in His name. But they see, He never knew you. Because their obedience, their action did not match their word. Hindi naging parehas ang imong istorya sa imong ginagawa. Nagpupuri ba kayo? Oo, nagpupuri kami. Istorya lang. Pero wala kang makita nagpupuri. Ang ilang salita hindi nag-match sa kailang ginagawa. Dahil action speak louder than word. Hindi ka na magsalita pag ginagawa mo, mas malaki ang makikita ang ebidensya sa gawa kaysa salita. Action speak louder than word. Bakit? Pakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Binababa ng Diyos ang iyong presensya. Yun. Obedience. Dapat ang obedience, ang pa-action mo will match to your words. Magparehas. Pero kung puro ka ng istorya, wala sa gawa, ang tawag sa'yo, bakakon, sinungaling, pakarong nun. You're the same ugali, karakter ng Parisiyo. Ang Parisiyo, nakaputi, nakasutana, pero ang kasing puso, grabe, baho nga mga kalansay, gangurom, puro hipokrito ang sulod. Sa harapan makita mo, banal, pero ang puso, pagtalikod mo, andik. Amen? Amen? So, makita nyo. By their fruits, you shall know them. Sa ilang mga bunga, makikilala mo kung sila ba'y totoong Kristiyano o hindi nga dapat mo samahan, accompanied, o banan mo sila. Pero pag puro pakrong nun, bibig lang, wag mo silang samahan. Dahil masira ka. You assuming that someday you will go to heaven, masurprise ka sa judgment day. Hindi ka pala makasama sa langit. Itong ating paglingkod, sigurista to, panglangit ito. Huwag mo ilagay sa middle, alanganin ka. Siguraduha iksuon. Siguraduha. Ito'y paalaala lamang sa lahat. Sabi dito, action over words. Kailangan ng mas mahigit ang gawa mo pagsunod kaysa yung mga salita. The core message is that action. Ang core, ang pinakalaman, pinakaunod, pinakabuo sa mensahe ay ang action. Yung gawa, pagsunod mong gawa, action, obedience, and a transformed life that demonstrate faith are more important than just saying the right word. Importante ang pagsunod, ang paggawa, ay makikita ang pagtransform kabaguhan sa iyong buhay kung paano pinapahayag ang panampalataya mo. Hallelujah. Mas sobra ka-importante pa ito sa mga salita mo lang na lumalabas sa bibig mo. The will of the Father. Kailangan masunod ang kalooban ng Ama. Amen? But He does do it the will of the Father. Ang nakasunod lamang sa kalooban ng Ama, siya lamang ang makapasok sa langit. Mga minamahal, hindi ito kahambugan, kayabangan. Ang paglinggos, ang sumusunod. Ang sumusunod. Amen? Then namin yung preacher sa Surigao, nag-iba ng simbahan, miracle pa rin dala. Ay, hindi sumusunod. Siya mismo, nakita ng membro, kapatiran, sila mismo ang nagpaalayas sa kanyang simbahan. Kaya ang kapatiran nga sincero, nabuksan ang isipan, gusto nila ng langit. Gusto nila ng langit. Amen? Kaya, nanawag. Ang tagay nga ganun din, gusto nila ng langit.
Kaya, nang sinuruan natin, sumunod. Yan, every Holy Supper, nag-request ng mga preacher dito, kumakanta sa choir sila. Mini-meeting ng preacher doon, palamat sila. Nung miniting sila ating sa ka-preacher dito, anong kalooban ng Diyos, pati itong taga Medina, walang alam. Alam mo yung dalawang elders doon sa Medina, nung sinabihan nga ito, puri ka mo magpasting. Alam mo, matanda na. Ang isa nag 6 days fasting, isa 9 days. Namoblema tuloy yung sister doon nga may-ari ng bahay nga may gawain nga, Beloved Opi, anong ipakain ko? Yung isa 6 days, isa 9 days. Hindi ba sila kumain ng gigrind ko nga mangga at mga prutas? Huwag, mag-bloating yan! Hindi niya alam. Kasi nga bigla siya, ngayon pala nakapasting ng 6 days o 9 days eh. Eh mga matatandaan. Kung hindi, wag. Dandahanin mo muna. Sabaw, Diyos, every 2 hours, mangga, tag-isa lang kahiwa. Ganun ba? Huwag mo lagyan, huwag sa pakainin ha. Quick saw, malugaw, malambot lang muna hanggang 3 days. After 3 days, dandahan sila kakain ng lugaw muna. Sabi niya, hindi ko alam. Kasi ngayon lang nangyari, umpisa ng miniting doon ng preacher sa Cagayan, sa Balanok. Karon pa lang ninalaman ko ano talagang kaluban ng Panginoon, anong kabuton, unsay pagsunod. Sumunod sila. Importante, sabi niya, ang makapasok sa langit, he that doeth the will of the Father. Makapasok sa langit ang sumusunod sa kalooban ng Ama. Kahit daw gumagawa ka pa ng miracles. Kaya ang Diyos, pagbanggitin mong pangalan niya, lihas mo, gamitin mo in Jesus' name, gagaling yun. Kasi sa Biblia may makot kang bersikulo, hindi ko lang nalista eh. May mga nangangaral ebanghelyo doon, sa kabila. Sabi ng mga nagpapalayas ng demonyo sa ngalan ng Panginoon. Sabi ng apostoles, Lord, yan sa kabila may nagpapalayas ng demonyo sa ngalan mo. Ano? Palayasin natin sila? Palisin natin sila? Sabi ng Panginoon, babayaan mo lang. Kasi, dinadala nila yung pangalan ko. Kayo, sumunod lang kayo sa akin para may langit kayo. Iba pala yung sumusunod, may langit. Iba namin nagpapalayas sa ngalan ng Panginoon. Kami power. Hindi sumusunod. Iba pala. Yan ang sabi ko nito. Claiming the perform miracles in His name. But you say, I never know them because their action didn't match their word. Nagpapalagapalayas ng demonyo rin. May healing. Pero sabi niya, hindi sumusunod. Sabi ng Panginoon, hindi ko sila kilala. Hirap na yung assume mga langit ka, pag-abot sa langit, oy, taga saan kayo? Hindi tayo kilala. Miracle man kami. Doon man kaklaseng miracle. Miracle nga manok, miracle nga bugas. Dapat miracle considered nga genuine, original. Kumbaga sa Levi's, ang tatak genuine. May na mga piki-piki rin nga Levi's. Amen? Sabi dito eh. Genuine. It must be, sabi the praise or verse emphasizes. Ano emphasizes? Nagpapaliwanag. Hindi lamang verbal salita lang kuno ang propesyon ng panampalataya. Hindi sapat, is not enough. Nga puro bibig lang. It must be accompanied by action that align with God's will and a genuine, or sa Amerika, genuine. Sa England, genuine relationship with God. Kung may genuine pala, may pike. Di mo maka-amen. Kaya importante dito yung action is over word. May laman nga action, obedience na makikita sa buhay mo, nagbabago, ang iyong panampalataya, importante ito sa mga salita mo, nga sumusunod ka sa kalooban ng Ama, upang pagdating ng araw, you have everlasting life. Palagpakan natin ang Diyos. Amen ba? Amen. Kaya pag hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, mahulog ka sa mga tao nga samani. Makibasa, beloved brother boards, Isaiah chapter 29,
verse 13. In Mark chapter 7, verse 6. Praise the Lord. Sa aklat ng Isaiah, Kabanata 29, 13. ang talata ay 15. 13. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Amen! Nagpupuri din, sabi ng Panginoon. Ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapapurihan ako ng kanilang bibig lang, at ang kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. At ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Hindi takot galing sa Diyos. Takot galing sa mga tao na nagturo sila ng bihag sa kanila. Kaya sabi ng Diyos, ang ilang pagpupuri ay pagkarong nun lang, pagsamba. Bakit? Sa bibig lang sila nag-praise the Lord, hallelujah. Pero ang puso nila, malayo sa Diyos. Amen. Dahil yung takot nila, sinusunod yung turo ng tao, hindi turo ng Diyos. Kaya mga minal, ang Biblia nagpapaalaala sa atin. Dagdagan pa natin, Matthew chapter 15 verse 8. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, ang talata ay 15, Kabanata 15, ang talata ay 8. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tama? Ang mga tao na to, ginagalang ako sa ilang bibig lamang. Datapat ang ilang puso ay napakalayo sa akin. Bakit? Walang presensya, Holy Spirit na nanahan sa puso nila. Kaya mga minamahal, baka maging katulad tayong mga tao na to. Kunwari, sumasamba tayo rito, praise the Lord, hallelujah, is bubbling. Pero bibig lang pala. Ang ating puso, puro sa pangdaot, paninira, kayabangan, komentaryo, kontra sa patakaran sa iglesia dito. Kaya sabi ng Diyos, malayo ang puso ng mga taong ito. Hindi marunong magpasakop, hindi marunong sumunod, hindi marunong magpakumbaba. Malayo ang puso nila. Nagpe-praise the Lord, hallelujah, sa bibig lang. Makita mo naman yung Kristiyanong paglilingkod niya, totoo, genuine, sa puso. E pag sumamba yan dyan, lumuluhod, umiyak, nanginginig, tumitiyabaw, nangiwi ang baba, halo ang luha at sipon. Grabe presensya. Isipin yung puso nila napakalapit sa Diyos. Nananahan sa puso ng presensya ng Diyos. Genuine ang lang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pakarong ingnon lamang, lukso-lukso, bubbling, bayaw-bayaw, praise the Lord, hallelujah, puro walang daramdaman. Nagpupuri, ganon, hallelujah, mata, hallelujah, ngising ang ngisi. Namamantay sa paligid, ambot anong binabantayan. Parang binibilang ang mga butiki, ano ba? Para tinitingnan si Brother Andy kung nagpupuri ba ako. Pero na, hindi na ko concentrate, panay tingin doon sa amin sa informasyon. Ako lang binabantayan. Yan ang ginagawa mo, igsoon. Hindi Diyos ang pinupuri mo dito. Sa bibig ka lang nag-respeto sa Diyos at nagpupuri. Pero yung puso mo, napakalayo sa Panginoon. Kaya nung dito, sincero ka. Pag sincero ang puso mo, genuine nga pagpangalaga, babaan ka ng presensya ng Diyos. Iiyak ka sa presensya, sisigaw ka sa kagalakan, nanginginig ka sa presensya ng Diyos.
Balay punas ka ng iyong tisyo luwa sa mata. Dahil grabing kasi ang kagalakan mo sa puso. Dahil genuine ang pagsunod mo sa kalooban. Walang halong pakarong inon. Hindi lamang sa bibig. Walang halong kaplastikahan. Dahil bakit gusto mo po rin Diyos? Hindi ka nadidistorbo sa paligid mo. Ano mga istorya, mga hagit, tanan yan, mga haylo na mga hindi ka. Kayo lang doon, bahala kayo. Ako ay kung pakialam. Basta ang puso ko genuine, purihin ko ang Diyos. Kaya dito ko naramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Pag may gawain dito, concentrated sila, nagpupuri. Kaya mas mahalaga ang puso ng daluyan ng presensya. Hindi yung pag sumamba dito, punta sa likod, punta sa kusina, punta sa CR. Puro bulawan, puro takyubo ang pinausapan, nangungumbinsi. Punta tayo doon sa kabila. Kung ano pinagsasabi, chismis, talang dito, puro maritis ang pinagsasabi. Kaya mauwi sa bahay, walang presensya na Diyos. Pag dito kasabay ng sambahan ng Diyos, buong genuine, buo ang puso mo, ilapit mo sa Diyos. Hindi mo ilayo sa Diyos ang kasing puso mo. Para yung pagpupuri mo galing sa bibig, galing sa puso mo. Mapupuspos ka, manginig ka ng presensya. Uwi ka sa galakan, kasiyahan. Kaya ang karamdaman mo, pagalingin sa katawan mo, magaan ka. Kaya kapatid ng tagayuong, sumampa dito, sabi niya, grabe ang presensya. Na-revive sa niya, para kung nabunutan ng tinik. Nawala yung mga naramdaman niya sa katawan. Bakit? Genuine na kanyang pagpupuri sa Panginoon. Wala siyang pakialam. Kaya gusto niya paluguran ang Diyos. Gusto niya masunod ang kalooban ng Ama sa langit. Tuwang-tuwa. Galak na galak. Imagine, yun ang maramdaman mo. Matanggap mo na biyaya sa Diyos pag sumamba nga, kinasing-kasing, tos puso kang puro puso mo, dilalapit mo sa Diyos. Mga minamahal, hindi bibig lang ang iyong pagsamba dito. Kaya, false hope yan. Mali nga pag-asa. Sabi dito, Jesus' warning applies to those who perform religious act without a genuine heart change. And it served as a caution, pag-iingat, caution, against batok, relying, nagsandig sa panglabas lamang ng mga religious practices. Hindi niya makredential, in-substitute lang nila ang sincere relasyon sa Diyos. Pakarong ingnon lang magsamba rito. Ang sarili lang masunod, sarili lang doktrinang masunod, hindi po as a substitute for a sincere relationship to God. Ang gusto ng Panginoon, pagdiri ka, sincere relasyon, ipakita mo sa ating Panginoon. Genuine, without a genuine heart change. Kaya mali nga pag-asa yun. Warning applies to those who perform. Warning sa lahat na gumagawa, nga nag-perform, nag-puri, gadayag sa simba, religious act, without a genuine heart change. Pag hindi genuine ang puso mo, nagbago, dito ka, nag-perform ka sa religious act, ginawarningan ka ng Diyos. Nga pagdating ng panahon, imbis pagpalain ka, baka may dumating na salot sa buhay natin. Itong mensahe, false hope, it's a warning. Jesus' warning, babala, warning, applies to those who perform religious acts without a genuine heart change. And it serves as a caution. Anong caution? Pag-iingat, mag-amping kayo against, laban sa nagasandig lang sa sarili ng religious practices sa church. Credential, pero substitute lamang yan. Kunwari, gumaganap dito, nagpupuri sila, pero substitute lang nila yon sa ilang sinseridad ng relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, may sumasamba rito, kunwari sumusunod, nagbibigay, nagpipledge, pero only substitute lang yon for a sincere relationship with God. Nakikita ng Diyos. So una, pag magbigay ng pledges, tag 20,000, tag 15,000, gano'n, tag 2,000 lang, 5,000. Ibig sabihin, nagbabago. Yung genuine nilang paglingkod na wala. Pakitang tao, substitute na lang daw, na ilang sinseridad ng relasyon sa Diyos. Pero kung hindi ka nagbago, genuine ang pagpupuri mo, genuine ang puso mo, dapat dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Kaysa pagbibigay, diyan ka pagpapalain ng Diyos.
Ibig sabihin, nagpapasakop ka, sumusunod ka, nagpapakumbaba ka, genuine ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. You do it the will of God. Sincerity and genuine ang pagsunod mo. Walang halong hipokrito. Ito mamay-namal, mensahe is in-time message ito para sa atin lahat. Magbantay tayo. Ulitin ko, Mateo 24, base, malinlat, madisib kayo. Maraming mag-away-away, magdulumtanay, magbinyugdiay dahil sa paglingkod sa Diyos. Ulitin ko, walang kapatid, walang kamag-anak sa pagsunod sa Diyos. Kapatid kong lalaki sa amin, dating choir member, daling preacher, workit dati sa Iloilo. Nag-backslide, lumamig. Nang lumamig ng backslide, nagkasala, nagkasakit. Sabi sa akin, "To, padala mo naman ako ng pira, daming pira mo dyan. Mamatay na ako." Sabi ko, parang kang may pinatago. Wala pa akong racket. Sabi ko, parang kala mo sino kang nagdidiman, hindi ka na nga dumadalo sumasamba. Sabi niya, dami istorya. Sabi ko, pag hindi ka magsisi, hindi ka magbago, baka pagdating ng panahon, alisin ng Diyos yung buhay mo. Huwag ka magmayabang. Sinabihan ko siya, kahit kapatid ko. Gumahimik ka, baka mapilay ka. Ginanong ko talaga. Walay ko rin kapatid. Yung gano'n ang trabaho mo. Nagsisi, natakot, nagparibaptize, alam mo yung sakit niya, grabe kalaki ang creatinine niya, ng lagom ng katawan, nagsisi, pinaglilihas namin, nagparibaptize, after baptism, luminis ang katawan. Grabe ang Diyos mo magpatawad. Yung kapatid kong sinuli, dating preacher, ngayon, papa ni Sinji, nagbalik naman sa bisyo, drugs, marijuana. Hingi naman ng pera. Sabi ko, hindi na ako magbigay sa iyo. Pasensyahan tayo. Marami sinabi sa akin, galit sa akin. Minumura na ako. Sabi ko, bahala ka. Tapos ng pagtulong ko sa iyo. Hanggang sa wala na. Hapit na mamatay, saka tumawag yung kapatid ko to, ilihas mo lang to sinuli, kay kawawa na. Hingi ng tulong. Agaw buhay na. Tinawagan ko pa rin sa messenger kung magsisi ka ulit. So nadalangin, beloved parents the Lord, after lihas, guminhawa. Siko baka hanggang na lang ang ginhawa mo dyan, pag kinabukasan, wala na hininga. Pinatawad lang siya ng Diyos. Kaya mga minamahal, hindi po biro itong paglingkod sa Diyos. Hindi ito biro. Mark my word, mga kapatid, bilang yung nanguna. Kami dito, hindi kami nagbibiro sa akong asawa, pamilya ko. Kasi kung kami magbibiro dito, kami rin mapahamak. Bagamat, sinabi ko sa Manila yun. Doon kami nag-vigil. Salita, lapan ng beloved children. Sabi ko, hindi basta-basta manguna hirap ang buhay namin. Kung pwede, magpapile ako ng resignation letter. Sabi ko, mag-resign ako bilang manggagawa, preacher. Salita ko sa katingin ko sila. Sabi ko, sino po ba itatanggap sa inyo at magpirma ng resignation paper ko? Tagal na kasagot lahat mga beloved children. After 5 minutes, sabi nila, Kuya, sabay sila, lahat. Kuya, walang pipirma ng resignation mo. Magpatuloy ka na lang. Sabi ko, wala akong magawa. Patuloy ko bala ng Panginoon. Nag-iyakan sila. Dahil mga minamahal, hindi pa basta-basta ito. Kung nagbibiro lang tayo, wag na lang. Di ba? Wag na lang tayo maglingkod. Kung nagbibiro tayo dito, nagara-gara, wag na lang tayo maglingkod. Kanya-kanya, impyerno na lang tayo. Ito, wala naman eh. Kaya minsan misinterpret nyo, kami dito mag-preach sa pulpito. Kala nyo, nagre-review ako, masakit ako mga hindi po. I'm very much concerned sa iyong kaligtasan. Bilang iyong nanguna. Kaya kami naranasan na namin yung grabing kahirapan sa buhay. Dumanas na kami ng grabing pagsubok sa may maging magagawa kami. Umpisa kami, wala kami makain. Lahat wala. Hanggang ganun, inangat kami ng Diyos sa kahirapan.
Nakita na namin ang kamanga-mangha gawa ng Diyos. Ang milagro sa buhay. Pinatunayan Diyos sa amin sa habag at tawa niya. Madalay mo lang, Pastor. Kaya ngayon, saan kami pupunta? Pinaparating ko sa inyo nga kayo mahalin yung kaligtasan nyo. Higugmaan yung kaluwasan nyo. Mahalin nyo ang Diyos ng taos puso. Walang halong kaplastikan. Di kayo rin na makinabang. Ang panahon ngayon, hindi na basta-basta ito. Grabing nawala ng bahay. Cebu, Talisay, Cebu, wala. Ang bang doon, ibang lugar, terrible. Napito hanggang chapel natin, sinatungga. Nagmag ganing atop sa pulpito. Dindang landing ang nag-down, ano to, tawag. Dito nag-landfall ang bagyo. Pero pulpito lang kilid, iba wala. Grabe. Hindi na to basta-basta. Kung buksan yung palibot nyo, sabi sa awit, there's no time to change your mind. The sun will come and baby, you will leave behind. Huwag ka na mag-isip ng ano paman. Babaguhin isipan mo. Wala nang panahon. Ang anak ng Diyos babalik. Baka maiwan ka. Maybe you will left behind. Pag naiwan ka sa lupa, pagbalik ng Diyos, kagatin mong siko mo, hindi mo kaya kagatin. Sa grabing kahirapan dito. So tonight, you have to decide yourself. Stand firm, maging malakas, matatag sa paglingkod sa Diyos. Buhin yung isipan nyo, paglingkuran ng Diyos, patuloy. Huwag mo na bago-baguhin isipan mo. Dahil baka sa pagbago-bago mo, madisip ka ng kaaway, imbis langit ka pa. Impyerno pang bagsakan natin. Titingnan nyo yung milagro ng Diyos sa buhay nyo. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay nyo, magkaroon ka ng utang na loob sa Diyos. Di tayo makabayad, kulang pang buhay natin, mga minamahal. Paglingkuran ng Diyos with all sincerity and genuine heart. Not in lips, only bibig, kundi puso nga totoo. Kaya awitan natin ang Diyos sa gabi ito. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mga salita mo nagpapalaala sa amin. Alam ko hindi na magtagal. Yung mga pinili mong tunay nga pinili, kunin mo dalhin sa langit. Nanatili, sincere, genuine nga paglingkod. Ayoko na mawari pa, o Jesus sa'yo, presensya. Pagkat ako'y tulagan Singgit, mo, hallelujah. na huwag magkasala. Magpakapuno ka sa presensya ng Diyos. Pagkariyan, kalooban Buksi ang puso mong genuine nga puso. lahat ang utos mo. Sincerong puso, papasukin mong presensya ng Diyos. Sa buhay ko, ayoko nang mawalay pa. Ayoko nang mawalay pa sa iyong presensya. Pagkat ako'y tulagan mo, na huwag magkasala. Pagkariyan, kalooban mo, pasunod lahat ang utos mo. Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus. Ayoko na Ayoko nang mawalay sa iyo. Magkapiling ka. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus. Na mawalay sa iyo, Jesus. So, magapiling ka. Let's go, magapiling ka. Singgit na nila. Magpakapuno ka ng presensya ng Diyos. Balik ka mo, di mapuspos ka ng balang Espiritu.
Aron maging sincero at genuine ang puso natin. Yan, yan, yan. Hallelujah! 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 Remember children, that's in the act by God. Be filled with the Spirit, Lord. That's in the act by God. Fill the panel with the Spirit, Jesus. Hallelujah! Jesus. Be filled with the Spirit, Lord. Remember children, that's in the act. Genuine ka puso. Mayroon ko. Sincere na puso. Hallelujah! With the Spirit. Hallelujah! Mawalay sa'yo. So, magapiling ka, Jesus. Ngayon at kailanman. Singgit, hallelujah. Ayaw ko na mawalay sa'yo. Ay, nais ko'y magapiling ka, ngayon. Maningkamot! Mapuspos sa banal na Espiritu. Ayaw ko na mawalay sa'yo, Jesus. Magapiling ka, Jesus. Ngayon at kailanman. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Be revived. Be filled with the Spirit tonight. Jesus. Hallelujah. Sikapin mo mapuspos ka para maging sincere at genuine ang ating puso sa Diyos. Hindi lamang sa bibig ang ating pagpupuri, kundi taos puso. Hallelujah. 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 Jesus. Manalangin tayo lahat, mga minamahal. Kausapin mo ang Panginoon. Ipakita mo sa Panginoon ang iyong panalangin di lamang sa bibig, kundi bukas ang puso mo, sinserong puso, genuine na puso, para madaluyan ng Santong Espiritu. Opo, dakilang Diyos, sa mga sa Panginoon, susunod na langin ng beloved parents in the Lord. Sa mga sandaling ito, Lord, nakikita mong laman ng puso mo. Create them a sincere and genuine heart, Lord, is serving you. Not in lips only, Lord, kundi in sincerity of their faith in serving you, my God. Pangawakan mo sila, pagpalain mo, tulungan mo sila. Hallelujah. Establishar ang panampalataya, paglingkod sa iyong Panginoon. Maging matatag sila, hindi sila malinla na malisip ng kaaway. Hallelujah. Patuloy sa maglingkod, pangawakan mo sila. Hallelujah. Bless them to be strong in the power of their might, Lord. Remove the weaks and vice in their life. Bless them so much, my God. Financially, participate with Lord. Right now to the first prayer, beloved parents, Lord, in Jesus' name. Sing it, hallelujah. Patong kamay niyong isa sa iyong ulo, ang isa nakataas. Lahat tayo mag-rebuke with all power authority.
Yes, Lord, babang kapangyarihan mo minsanan po ulit sa aming kalagitnaan. I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from all the children right now in the might of Jesus. Build right now problems. Bless the children, financially, spiritually, right now, may God, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin Diyos, mamamahal. Manindog tayo suon ko'y mayong kamot, lukso kita tulog ang bisis, kusog nga pagsinggit galing sa puso mo minamahal. Hello, Pastor Lord! Hello, Pastor Lord! Hello, Pastor Lord! Amen. Mga minamahal, ay mag-absent Biyernes, ating gawain, overnight prayer. Iagi nyo sa boxes, ating mga pledges, ating mga pledges sa ating anniversary. Mga minamahal, kaya medyo inaris muna natin ang atong mga schedule sa